na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening po sa lahat. Good evening po, brothers and sisters. Welcome po sa ating midweek Bible study. Thank you, Lord. Kasama ko po ngayon ang aking anak. Hello, Ate Divine. Hello po, good evening po sa inyong lahat sa mga taga North, East, West, South po. Yun. Wala po akong nakalimutan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, para sa ating po unang aming mga babatiin, mga kapatid. Ate Divine. Yan po. Hello po kay Sister Ana Pehiriales. Ayan, Yan po, happy taga watching Mindes. po. Kay Sister Lorna Rosilio Pehi. Yan. Taga Mindes pa rin yan, Ate Divine. Kay Sister Rosemary Iwata. Si Sister Rose, ninang ni Yan. Sister ni Annie Dave, taga East. Good evening po sa inyong lahat. Kay Happy Sister watching po. Jerlyn Was Sangkap. Yan ay Ayan, taga hello po. Laia. Welcome po sa live. Tapos po kay Sister Wen Ate, Seslaw. baka kala mo live to na ron. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. Thank you, Lord po. Thank you, Lord, sa panonood. Happy watching po, mga kapatid. Thank you, Lord. Blessed Wednesday po sa ating lahat. Thank you, Lord. Sige po, ate, isa pa. Hello po kay Sister Richelle Enchelar. Enchel. Ah. Taga-Japan daw, ate. Hello po sa lahat ng taga-Japan. Thank you, Hello po Lord. kay Sister Clarissa Naval Concepcion.
Kay Sister Jeanette Bautista Aquino. Yan. Good evening po sa inyong lahat. Good Pa-share Lord. po ng live. Good evening po. Happy watching po kay Brother June and Sister Lani ay tama po. Na taga San Pablo po. Happy watching po mga kapatid. At si Sister Eloy Akayan, ang wife ni Brother Ernie. Happy watching, Sister Eloy. At walang iba kundi si Brother Leo Aboyabor. Thank you, Lord. Happy watching, brother. Ate Dibay. Kay Tita Lisa Pangilinan. Ayan. Hi. Kay Ate Jesusa. Hello po. Kay Brother Darwin Bugay Datu. Yeah. Kay Sister Sir Neba. Lalog na Tagalipa. Yes. Kay Sister Alice Niebera Mosquera. Yan. Na Hello po. taga-Is. Kay Sister Evangeline Tapar. Okay. Okay. Thank you, Lord. Yeah po, thank you, Lord. Di ba, nabasa mo ba yung merong quote sa Facebook? Yung a mother is a Isa. daughter best friend. Naniniwala ka ba ron, anak? Yes. Parang medyo. Thank you, Lord. Ako kasi po, ngayon po kami pong mag-ina, kung dati po, meron pong siblings tandem at meron pong brothers, yung siblings nga po, si Brother Arnold at si Sister Joy, at meron naman pong father and son. Kami naman po ngayon ay mother and daughter. Wala po si Dayan, kaya daughter lang po, isa lang po. Thank you, Lord. Parang lang po. Thank you, Lord. Dito po, nabasa ko po sa Facebook, sabi po, a mother is a daughter best friend. Ako po ay hindi po, kasi po lahat po, 4 po yung aking anak. Lahat po iyan ay aking best friend. At iyan po ay talagang inilalapit ko at patuloy na pinagkakatiwala sa ating Panginoon hanggang sa kanilang paglaki. Mula nung ibinigay sila ni Lord sa amin. Dito po sa Awit 139 verse 13. Pakibasa, ate. Awit 139 verse 13, ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha sa tiyan ng aking inang hinugis mo ang akong bata. Praise the Lord. Thank you, Lord. Salamat po sa ating Panginoon. Yung simula po nung kami nanalangin sa ating Panginoon, nung pinagkalooban po kami ng anak, unang-una nga po si Sister Divine, siya po yung aming panganay, gano'n na lamang po ang lubos na pagtitiwala namin sa ating Panginoon. Na ipinagkaloob niya yon, di ba po? Sa Psalms 127 verse 3, sabi po doon, children are gift from the Lord, they are a real blessing. Blessing po, mga kapatid, blessing po yung anak. Pag sinabi pong blessing, ito po ay gift from the Lord. Gaya po ng nakakasulat sa James 1 verse 17, all perfect gift is from God. Ito po ay pinagkaloob na mula sa ating Panginoon. Kaya po lahat po ng aking mga anak, kinonsider ko po na lahat po yan ay pagpapala at iyan po ay tinuring kong kaibigan. At ako po mismo, ang aking sarili ay pinamamanhik ko po sa kanila na sa lahat ng area ng kanilang buhay, maging involved kami mag-asawa para po lumaki po silang may takot at mamold po sila sa Word of God ng ating Panginoon. Kaya gano'n na lamang po ang aking pahumanhik sa ating Panginoon na kung paanong ibinigay ang aming anak bilang isang blessing. Ito po ay alam po namin na sabi nga sa salita ng ating Panginoon na hindi, ito po ay gift, consider a blessing na hindi mo po pinaghirapan, hindi mo pinagpaguran, kundi po kusang ipinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya ako ay nagpapasalamat sa pag-ibig ng Diyos sa pamilya namin na meron po kaming anak na tunay po na sabi ko nga lumaki po sila sa pag-ibig ng Diyos at lumaki po sila sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, Ate Divine. Thank you, Lord. Happy watching po kay Sister G na taga Los Baños. Sa lahat po ng mga taga Los Baños, si Sister Mai, si Brother Bess, at sa lahat pa po ng taga Kalawan, si Sister Ami,
at si Brother Johnny, at ang kanyang buong pamilya, Sister Jazz, Brother Ronald, at ang kanyang mga apo, Sister Alex, at ang lahat pa po. At ganon din po, happy watching po kay Sister Vice Mayor ng Kalawan. Hello po, Sister. Alam mo kung sino ka. Sister Cheska Hernandez, thank you Lord, at Brother Jeff. Happy watching po mga kapatid. Hello po kay Sister Linda Javier, kay Ate Jamie Hapin po, kay Sister Nancy Colina. Yan. Sister Nancy. Hello, Chay. Hello, Chay, Bench, and Katrina. Si Brother JR. Yan. Happy watching, Brother JR. Thank you, Lord. Bless na bless. Thank you, Lord. Ang ganda ng bahay mo. Kakaiba, brother. Talagang pagpapala yan na nagmumula sa ating Panginoon. Doña Trina na. Amen. Thank you, Lord. Happy watching, Hapin family from Bohol. Happy watching din po kay Brother Sinon Alaba na nasa ibang bansa po, at sa buong Alaba at Sahol family na taga-East. Happy watching po mga kapatid. Ganon din po sa lahat ng mga taga Quezon City, especially po ang aking kapatid, Hello Needs, at ang iyong anak na si Christian. Salamat. Patuloy tayong manalangin kay Lord na bagamat kabilaan ang may COVID dyan, alam ko, hiniwalay kayo ni Lord dyan. At alam ko, ang protection ni Lord ay ginagawad maging sa inyo dyan sa Novaliches. Thank you, Lord. Kay Ninang Net, thank you, Lord. Sa mga taga-Lagro, Ninong Rod, Sister Jessie, at sa kanyang mga anak, lalo sa ibang bansa, Sister F, at si Sister Cory, at si Brother Joris. Thank you, Lord. Happy watching po. Taga-kaibigan din po, Ninang Lita, Sister Rita, si Nanay Lilia. Thank you, Lord po. Happy watching, mga kapatid. At kanina, si Sister Sister Ine at si Brother Emil. Happy watching po. Ikaw na ate. Yan. Hello din po kay Brother Alan, kay Sister Teresa Sepulveda, kay Sister Carmela Tison, kay Ate Jam Lingad Mercado. Ayan. Hello po. Lingad. Kay Sister Cecil Tebes. Ayan. Hello po sa inyo lahat sa Bulacan. Kay Ate Ella, kay Joyce, kay Ate Joyce. Prayer meeting natin yan, anak eh. Yan. Hello po sa inyong lahat, kay Sister. Lahat po ng taga-Bulacan, Sister Nieves family, Sister Ella, Sister Joyce, at si Simulata family po, si Sister Eileen, Sister Sai, at walang iba po sa Dalangin family. Thank you, Lord, sa kagalingan ni Nanay Yoli at si Sister Jessica. Thank you, Lord, kay Brother Obet, nalubos na rin pinagagaling ni Lord, at sa kanyang asawa, Sister Arlene, at sa kanyang anak na si Sister Arlene Navarro. Thank you, Lord, mga kapatid, at sa Sahol family na taga Malolos, Bulacan, Brother Ban, Sister Joy, Ivan, Errol, at ang kanyang bunsong si Shara. Happy watching po, mga kapatid. Yan. Hello din po kay Sister Menchi De Leon, kay Sister Catherine Hernandez Alina, kay Brother Ricky Cruz Samson, kay Sister Mercedes Harne Pega. Yan, hello po sa inyong lahat. Kay Sister Luz Beminda Lopez ko. Si sister ko. Taga pa ako. Happy watching po, mga kapatid. Happy watching po kay Sister Alice Mosquera. Thank you, Lord. Iyan din anak. Meron din yung anak na dalaga. Thank you, Lord. Si Hello, Sister Nicole, happy watching po. Thank you, Lord. Sige, ate. Hello po kay Sister Adelina Bacani, kay Sister Ami Hernandez, kay Sister Lisa Capuno Albaran, taga San Pablo. Yan. Hello po sa inyong lahat. Happy watching po. Amen. Thank you, Lord. Anak, naniniwala ka ba sa sinasabing ikaw yun, ate. Ito. Ito, anak ko. Ano po, naniniwala po ako sa always love your mother because you will never get another. Yan. Amen. Thank you, Lord. Nasa script Totoo po yung mga kapatid. Kasi po, sabi nga po,
pwedeng mapalitan ang iba ng anak, subalit ang nanay o ang ina ay isa lang po yan. Isa lang po yan ang nagluwal. Gaya nga po na nasabi sa Awit 139, verse 13, na siya lamang po ang iyong nanay na kung saan hinubog ng Panginoon sa iyong tiyang, kaya ka naging tao. Subalit, pag yung mga anak po, pwede pong mapalitan. Pwede pong maging iba at ibaga, mapalit sa iba. Subalit ang nanay po nag-iisa lang yan. Kaya naniniwala ako na walang ibang makakapalit sa isang tunay na ina. Gaya po na nandun po sa Exodus. Di pa po yung kay Timothy, ay sa Timoteo po pala, yung dalawang ina po na umaangkin ng kanyang anak. Bakit po umaangkin? Ang totoong nanay po, pinaubaya niya dahil alam niyang tunay siyang ina. Subalit yung isang ina, hindi po niya, nagparaya po siya, sige, anuhin mo po yan, biyakin. So, kay Solomon, doon po sa Timoteo, na yung tunay po, pinakikita po, sa Kings. Sa Kings po, pinakikita po doon na ang tunay na iba, kakaiba po, mga kapatid. Hindi po matatawaran ang pag-ibig, pagmamahal, pag-aaruga ng tunay na ina sa kanyang anak. Ayun po, pinakikita lamang po doon, kakaiba po ang pag-ibig na nagbunga sa pag-ibig na ating Panginoon sa kanyang anak. Kaya hindi mo pwedeng matawaran ang pag-ibig ng isang ina. At marami pong sakop to, mga kapatid. Hindi lang po madali maging, sabi nila, madali maging anak, subalit mahirap maging nanay kasi maraming responsibilidad, nakalakip ang pagiging ina. Hindi lamang po ito sapat na isinilang mo sila, kundi kalakip po nito na ang responsibilidad na bigyan mo sila ng pananamit, bigyan mo sila, bantayan mo sila, ingatan mo sila, i-provide mo sa lahat ng kanilang pangangailangan. Iyon po ang isang tunay na ina. Hindi lamang po ito yung ina na sinasabi natin, enough na naisilang mo siya. Meron pong isang kwento, may isa pong mayaman. Ngayon po lumaki na yung kanyang anak, nagsisi po siya kasi lumaki po ang kanyang anak na hindi po na-guide ng banal na espiritu. Nagsisi po siya in a sense po na sabi niya, sayang, sana nung maliit pa yung aking anak, kasi po nung maliit pa ang kanyang anak, meron lang pong yaya na nag-aalaga sa kanyang anak. Nung lumaki na po ang kanyang anak, naging iba po ang way ng kanyang anak sa naging lifestyle ng kanyang anak. Ngayon po, nagsisi po siya, sabi niya, sayang, sana pala nung bata pa lang, na-guide ko na siya. Na-i-ano ko na po siya, na-mold ko na po siya sa Word of God. Kaya po pinakikita ng ating Panginoon dito yung kahalagahan po na bilang isang anak at bilang isang ina, yung pag-aaruga, hindi lamang po sapat na inalagaan mo siya, kundi dapat po naipamulat mo siya sa Word of God na nagmumula sa ating Panginoon. Yung po palang aking sinasabi ay sa 1 Kings chapter 3 po. Yung sa dalawang ina po, na pinag-aagawan nila ang kanilang anak, subalit nagparaya ang tunay na ina. Iyon po ang tunay na ina. Thank you, Lord. Ate, hindi po. Thank you, Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Hindi po ako nahirapan. Kasi from the start po, itinuring ko na pong gift na nagmumula kay Lord ang aking mga anak. At alam ko, kasama ko si Lord sa pagpapalaki. At sa simula't simula pa, na-guide po namin sila sa Word of God. Ikaw, Ate Dibay, nahirapan ka ba sa feeling namin na lumaki ka? Tanong ako sa'yo, Ate. Ayun po, Kamusta hindi ka po na? ako nahirapan. Thank you, Lord po, kasi namulat po ako na sila mama at papa talaga naman pong nakarinig na po ng Word of God. Kaya po pagmulat ko, ayun, tas sila nag-share ng Word of God. Kaya talagang kami po ay kasamang nakakarinig ng Word of God. Ayun, sama pa po no na, na thank you, Lord, kasi po kami po simula bata, talagang kasama po sa pag-outreach, ayun. Kaya nga po, napagkakamalin din po kaming mayaman. Kasi, ayun, kada linggo Kasama po namin kasama sila sa sa outreach. outreach. Isabela, Bulacan, Opo. Baguio, Tagaytay. Kada linggo po pumupunta kami sa mga ganong lugar. Kaya po akala nila mayaman.
Mayaman kay Lord, anak. Yes, mayaman po kay Lord. Ano po, actually po, hindi naman po kasi, mas lalo po ngayon, hindi na po kasi po, mas alam na po nila yung mga, sa mga kasama ko po, mas alam na po nila yung na Christian, yung ganun po. Compare nung una po na parang, nung bata po ako, parang hindi ko naman po alam kung paano sila pakikisamahan kasi hindi po nila alam yung word, ganon. Yes po. Sa school po. Kaya po, ngayon po na, may time po na nakakapunta po sila dito, mas lalo po nung hindi pa pandemic. Ayan, na-invite ko po sila tuwing youth. Kaya thank you Lord po kasi ngayon po mas nakaka-encourage po sa kanila na yung word of God po. Kasi mas naririnig na po nila yun compare po nung before. Amen. Thank you, Lord. Sige po. Happy watching po, Sister Jocelyn Denaco ng ating DAP prayer group. At happy watching din po kay Sister Paraluman, kay Sister Nuke. Belated happy birthday, Sister Nuke. Sa mami po ni Sister Mana. Good evening rin po kay Sister Carmela Tison. Happy watching po. Ito po ay mga taga-Mindes. Kay Sister Lorna Pehi, happy watching din po mga kapatid. Thank you, Lord. Ate Divine. Kay Sister Connie Castillo Caudilla po, hello. Happy Hello, watching Tita po. Con, Brother Noel. Kay Ate Angel Pugay, ayan, good evening. Parang magkapatid lang si Sister Venus and Sister Divine. Praise God. Siya po yung panganay, yon. Thank you, Lord. Yan. Happy watching din po sa ating kapatid na si Sister Cons Montinola Suarez na taga Victoria Homes. At happy watching po sa ating mga kapatid na taga si Sister Helen Nocum kay Brother Enol Nocum family. Happy watching po mga kapatid. Sister Helen, si Brother Enol at sa kanyang buong pamilya. Happy watching din po kay Sister Teresita Francisco, Tagaytay, at si Nanay Huling. Happy watching po mga kapatid. Taytay po, prayer group. Happy watching din po sa ating kapatid na si Purisima Romero. Sino to? Romero Maestro. Happy watching po mga kapatid. Thank you, Lord. Happy watching din po kay Sister Teresita Reblesa. Good evening po. Good evening po at hello po sa aking tita Maricel Balangkit Palma. Ayan, hello po sa inyo lahat, Happy watching tita. po. Pati kay Tita Kay Tess. Tess, Hello po. na nasa ibang bansa. Keep safe always. Hello din po kay Sister Tin Lopez. Ayan, hello po. Kay Sumagot. Brother Ed Galletes. Ayan, hello po. Kamusta po kayo dyan sa Tagaytay? Happy watching po. Good evening po kay Sister Mercedes. Sumagot po siya. Sabi niya, ako po ay taga Calo Outreach. Opo, ikaw po yung bahay dyan sa una. Happy watching, Sister Mercy. Hello po kay Sister Lenny Vidal Valencia. Kay Brother Raymundo Tejo. Ayan, hello po sa inyong lahat. Happy watching. Taga Anuling, si Brother Raymundo, si Brother Tejo, si Brother Cap. Happy watching sa aking inaanak, Gringon Galicia, si Brother Greg. Mine, Brother Greg. Hello po and happy watching po kay Nico Barrios. Ayan. Ang layo niyan, anak. Kay Sister Carmen Mahia. Ayan. Hello po sa Hello, inyong Sister lahat. Carmen Good evening Mahia, po. na taga Blooming Treat Prayer Group, na dating taga Cuenca. Ayan. Sasa ako. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Divine na from Sasa. Iaano ko po, ayan. Thank you Lord po sa mga sumusuporta sa Sasa po. Ayan, madami pa po tayong mga paulo, ayan. May mga lip tints po, may mga merienda na rin po. Yes, si Sister Ria. Sa month po ng March, ayan, tuwing end po ng month, meron po kaming mga raffle. Ayan, nung March po, si Sister Ria po ang nanalo ng grand prize natin na
isang sakong bigas. Yan, 25 kilos po yun, kaya mag-mine na po kayo. Thank you, Lord. Yun. Happy watching din po sa Bricktown Prayer Group. Hello, Sister Matet, Brother Raymond, Sister Ena, and Sister Nieves, and Ninong Rene. Thank you, Lord. Happy watching po, mga kapatid. Yan po. Happy watching din po sa ating prayer group, anak. Huwag nating kalimutan. Thank you, Lord, sa aming pong prayer group sa Crestview, Bagong Nayon. At doon po kay Ninang Cora Labong, kay Brother AJ at Sister Mabel, at kay Sister Miay, hello. At sa Crestview po, andyan po Sister Arlene, si Brother Charles, at si Sister Cheska, at Sister Aida, Brother Ninong Al, at si Sister Selly. Hello po sa inyong lahat. Hello din po kay Brother Enol at kay Ate Esa Nokum, ayan. Kay Sister Nida Galardino, kay Sister Jacqueline Cosme. Yan, hello Kapatid po. ni Brother Bong, anak. Yes. Kay Lola Nilda Francisco po, tsaka kay Lola Cora Kagimbal. Ayan. Yes. Good evening po sa ating mga kapatid, sa aming mga elder dito sa Compi. Hello, Ninong Ray. Good evening po. Yes. Ninang Tess Beloria. Good evening po. Happy watching po. Ganon din po kay Ninong Fred at Ninang Nilda, kay Ninang Remy at kay Pastor Oyi, kay Ninong JB at kay Ninang Cora. Good evening po. Happy watching po, mga kapatid. Opo, sa aming mga ninang at ninong, hello po. Hello din po sa ninang at ninong ko. Malaki na po ako. Hello po kay Brother Mario Encarnacion, kay Brother Dante po, Villanueva, ayan. Ayan, Tagalaiya yan, anak. Brother Dante. Kay Kuya John Belmonte, hello po. Taga-Compi yan, anak. Kay Ninang Celeste Cecilio po, ayan. Ayan. At saka si Brother Michael Cecilio, happy watching po. Happy taga San watching Pablo. po. Hello din po sa aking Tita Grace, ayan. Good evening, Tita. Thank you, Lord. Sige, anak, meron pa. Hello po kay Sister Pelly Alaray. Ayan, good evening Yes, po. taga St. Joseph, anak. Kay Sister Aurelia Fabro. Hello po. Good evening you, po Lord. sa inyong lahat. Good evening din po sa lahat ng mga taga-Illinois, Chicago. Kay Sister Trining Pederi and family, Magpayo family, Hines family, Umilim family, Santa Renala family, Del Luna family, Ilagan family, Miklat family. Hello, Sister Norma Miklat. Kumusta na raw po kayo? Sabi ni Ninang Cora Labong. Thank you, Lord. Taga-Kogyo po. Mami ni Sister Norma and Brother Angel Miklat. Yan. Hello din po kay Sister Teresa Birgenes, kay Taga-Laiya. Sister Maricel Bondad. Taga San Pablo. Yan. Hello po. Palakpakin Prayer Group. Hello, Sister Mabel. At si Brother Joel. Si Sister Maricel at ang kanyang asawa. Thank you, Lord. At si Brother Jairus. Thank you, Lord. Anak, dadako tayo sa birthday. Yan. Belated happy birthday po Belated agad talaga. kay Sister Siling Mendoza. Hindi yun Mendoza, anak. Mercado, taga San Pablo po. Mami ni Sister Maricel Mercado, na asawa ni Attorney Mercado. At happy birthday din po kay Brother Ian Alina, na asawa po ni Sister Kring, na daddy ni Alab at ni Sister Tala. At happy birthday din po kay Brother Yuri Pehi, apo ni Sister Lorna Pehi na taga Mindes. Happy birthday po kay Sister Nelly Cuevas Cuevas. na taga Cuenca, Lipa, Batangas. Asawa ni Brother Eric na nagtatrabaho sa munisipyo. Yes. Sige pa, anak. Ayun lang po pala. Happy birthday mga kapatid. Enjoy Happy your birthday special po. day. Sister Jam. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
excited. Happy birthday po mga kapatid. Pray na po kami, Pastor. Thank you, Lord. Nais ko lang po muna ibigay po ito mga kapatid. Ang bilang isang mother and daughter, napakahalaga po ng ma-involve po tayo sa lahat ng area ng buhay ng ating mga anak. Hindi lamang po ma-involve, kundi dapat po meron po tayong pagmamahal na naibibigay sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. At dapat po bilang isang ina sa ating mga anak, dapat po sila ating maging lubos sa kaibigan at mag-build po ang ating relasyon sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Gaya po ng kanyang mensahe sa Deuteronomy 6:5 and 6, love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. At doon po sa Ephesians 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord. Bakit po mahalagang mag-obey? Dahil ito po ang kautusan na gusto ng ating Panginoon. Andun po ang susi na patuloy po tayo pagpapalain ng ating Panginoon. At bilang isang anak, salamat sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa aking anak at sa lahat po ng anak dito sa Comfy. Napakahalaga po na sila po ay namulat sa salita ng ating Panginoon, na mold at nagabayan ng salita ng Diyos. Kaya po ngayon, hindi po kami namumroblema na katulad po ng nasa labas na nakatira. Bagamat lahat po yan ay dinadaan sa panalangin, napakahalaga po ng laging may salita ng Diyos. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Thank you, Lord po. Tayo po mananalangin, mga kapatid. Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa buhay namin lahat. Salamat po sa gabing ito na patuloy pong mahayag ang iyong kabutihan sa aming lahat. Salamat po sa salitang aming mapapakinggan, sa gagamitin mo pong magbibigay ng mensahe mo, Panginoon, na ito po ang magiging kalakasan at buhay namin. Ito po ay aming pag-asa, Panginoon, ang iyong salita. Siya po ang aming kalakasan at buhay, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na gagamitin mo po sa pag-awit. Bigyan mo po sila ng double portion na anointing po, na sila po ay makakaawit dahil po ay pinagkakalooban mo po ng anointing na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa mga instrumentong gagamitin mo po sa gabing ito. Kayo po ang manguna at maging gabay, Panginoon. Salamat din po sa lahat ng taong makakapakinig na saan pong lugar man sila ngayon sa oras na ito. Alam po namin, Panginoon, na ito pong aming salitang mapapakinggan. Ito po ay aming mapangahawakan upang patuloy kaming gabayan, baguhin ng iyong mga salita. Salamat po, napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin lahat. Kung wala ka, Lord, sa aming buhay, wala po kami magagawa, Panginoon. Kaya lahat po ng papuri at pasasalamat ay ibinabalik ko po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord po. Good evening po. Welcome ko po, mga kapatid, ang ating mga kapatiran sa ating praise and worship na si Brother Ernie, si Brother Bong, at si Brother Andy. Thank you, Lord po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Good evening. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ito po'y pagkakataon upang tayo magkaroon ng isang mas malalim na ugnayan sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At sa gabing ito, samahan nyo kami sa mga awitin na magdadala sa atin sa higit na kaalaman upang ang ating relasyon sa ating Panginoon ay lalo pang lumalim. Brother Bong. Yes, Lord. Good evening, Lord. Good evening, Jesus. Good evening, Comfy family. Revelation 19:16 and Revelation 1:8. Let all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus. 3, 2, 1, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kamusta ang buhay? Ganap At kasiyasiya. Alive in Christ. Mr. Andy. Good evening, everyone. Happy watching po sa lahat ng ating mga kapatiran. Welcome po sa ating midweek Bible study. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in His holy mountain.
Let's clap our hands to God, brothers and Thank you, sisters. Lord. Hallelujah. Thank you, Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Father. Hallelujah. We love you, Lord. We Ayan praise po, you. tara na at Thank you, Lord. magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord till His mighty power comes down. Let us celebrate. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord till His mighty power comes For the down. last time, let us celebrate. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord till His mighty power comes down. Great is Thy faithfulness, O Lord, my God. Great is Thy faithfulness, O Lord, my God. Great is Thy faithfulness, O Lord, my God. Great is Thy faithfulness, O One more Lord. time. Great is Thy faithfulness, O Lord, my God. Great is Thy faithfulness, O Lord, my God. Great is Thy faithfulness, O Lord, my God. Great is Thy faithfulness, O Lord. The little man, a good man, all this world, more than the word of all the wicked. Oh yes, Oh yeah. oh yes, oh yes. Even lions are hungry for the lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. The little man, a good man, all this world, more than the word of all the wicked. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Even lions are hungry for the lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. The Lord is good. Oh yes, oh yes. The Lord is good.
good. Yes! Hallelujah! Glory to God. The Lord is good. He's a faithful God. And we can always depend on Him. Lalo na po sa panahon ngayon, naririyan siya. Kailan naman di tayo iniwanan. And this is the best, glorify God. The midst of a crisis, people, the world needs to hear the voice of the Master through the Christians. So let's come together and glorify His name. Give glory and honor to the Lord, for His wonderful and mighty deeds for me.
Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Elion. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your name. You are worthy, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang araw po at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang spiritual life ni Apostol Pablo after the resurrection. Buksan po natin sa Philippians 3:10. Ganito po ang sinasabi. All I want is to know Christ and to experience
the power of his resurrection, to share in his sufferings, and become like him in his death. This is the message of the Lord. Dakila naming Ama, salamat po sa mga pagpapala na ipinakita mo sa amin upang kaming lahat na sumusunod sa iyo magkaroon ng bagong buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang ito na nagbibigay kalakasan sa amin upang kami makapagpatuloy ng pagdilingkod sa iyo na nakikita ang pagbabago sa aming lahat. Kaya sa tulong na iyong banal na Espiritu'y mangusap ka sa amin, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang ating pong tinatalakay at ang ating pag-uusapan ngayon ay ang buhay ng tao na nakapag-ugnay kay Kristo, tinanggap siya bilang sariling tagapagligtas, nakita ang pagbabago sa kanyang buhay. Tingnan po natin sa Philippians 1:21. For me, to live is Christ, and to die is gain. Philippians 3:8. Not only those things, I have reckoned everything a complete loss for the sake of what is much more valuable, the knowledge of Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have thrown everything away. I consider it all as mere garbage, so that I may gain Christ Jesus. Napakaganda ang mga sinasabi at patotoo ni Apostol Pablo kung papaano ang nangyari sa kanyang buhay. From persecutor, the old life, to a preacher. Philippians 1:6 ang sabi doon, for I am sure that God, who began these good works in you, will carry it on until it is finished on the day of Christ Jesus. Merong magandang sinimulan ang Diyos sa iyo at sa aking lahat. Natatapusin niya. Hindi kanya iiwan sa kalahati sa way mo. Kung hindi, tatapusin niya ang lahat ng magagandang bagay na simulan sa iyong buhay. Ito po'y patotoo ni Apostol Pablo sa mga salita ng kanyang binitiwan sa mga taga-Pilipos. Ito po ang nangyari sa isa. Meron at the height of this campaign of repression, he was confronted by the risen Christ on the way to Damascus. Saul is still breathing threat, murder against the disciples of the Lord. Talagang galit na galit siya doon sa mga tagasunod ni Kristo Jesus. He went to the high priest, humingi pa siya ng sulat o permiso for him to go to Damascus. So if he found any who were the believers of Jesus Christ, whether men and women, he might bring them and bound to Jerusalem. Ganito kasidhi si Apostol Pablo nung wala pa siyang encounter kay Lord. Masyadong matindi. Nagpapapatay, nagpapakulong, at ang lahat ng maaaring gawin niya para mahinto
ang paglaganap ng magandang balita ay gagawin ni Apostol Pablo. Sa verse 10, sabi, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Then Saul answered, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads or thorn. Kapag pinersecute mo pa si Lord na ikaw ay tinawag na nagka-encounter ko kay Lord, napakahirap talaga. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. Yung encounter niya kay Lord, it is an instant encounter. His life was recognized or reformed na bago agad. Napakasarap na encounter nito. The Jewish law was replaced to the centrality of Christ, which he wants to destroy. Yung kanyang ipinagtatanggol na Jewish laws and traditions na hindi tumatanggap kay Kristo bilang manunubos ay nabago, at ang kanyang kaisipan at ang kanyang lahat ng ginagawa nakasentro lang kay Jesus na dati ay ayaw niya at pinapersecute niya. And after that, with other missionaries and associates, he went throughout the Gentile territories, preaching the gospel and teaching the converts. Napakagandang tanawin. Ang sabi pa niya sa Romans, I am obligated both to the Greeks and non-Greeks. Obligado ako sa lahat ng tao, both the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you in Rome. Hindi lang sa Pilipos, kung hindi pati sa Roma na nagsimula siya. Sa Romans 1, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jews, and second to the Gentiles. I have been crucified with Christ, Galatians 2:20. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ang mga talata po ito ay nagpapahiwatig kung papaano nabago ang buhay ni Apostol Pablo nang magkaroon siya ng encounter kay Lord. At napakaganda sa bahagi o sa buhay ng tao ang magkaroon siya ng personal encounter with the Lord. Kinausap siya ng Panginoon. Ikaw, ako at tayong lahat
na tumanggap kay Kristo ay mayroong personal na relasyon, personal na encounter sa Kanya. At siya'y nangungusap sa ating lahat. Yung ating dating buhay after the resurrection of Jesus Christ, nakita kay Apostol Pablo. Yun din ang dapat makita sa ating lahat na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At an instance na bago ang buhay niya. Yung dating ayaw niyang paniwalaan at kanyang pinipersecute, ngayon, kanya pang ipinagtatanggol at sa kanyang pagsunod, maraming tao ang nabago. Inahahalin tulad ko rin to sa buhay nating lahat, lalo na yung personal encounter ko kay Lord. Ang totoo po talaga niyan, ayoko talaga ng ganitong mga prayer meeting, ayoko talaga ng uma-attend ng ganitong mga okasyon, kapagkat ang sinasabi ko, sayang nga oras, ipaghanap buhay mo na lang, kumikita ka pa at nagkakapera ka pa. Ang unang-unang ginawa ko po, mga kapatid, noong may prayer meeting sa opisina namin, kasi nga may mga dumadating na worker doon, at ang mga worker na ito ay masayang nag-aawitan, tinatanong ko nga yung guard matatapos na ba? Ay hindi pa. Mamaya, tatanong, tapos na. Aba, oo, meron na silang I love you with the love of the Lord. Ayos na. Pero hindi ko rin mapigil. Ginawa ko, kung sila may prayer meeting, meron kaming drinking meeting. Kaya yung mga tao, yung mga lalaki na uma-attend, alam ko yung oras ng araw ng prayer meeting after office hour tuwing Biyernes ng ginagawa ko bago dumating yung oras ng prayer meeting, inaanyayahan ko ng lahat doon sa drinking meeting, yung mga lalaki. Doon kami sa Saburi Cafe. Nakikirin baba ng Jones Bridge na doon. Dumating ang panahon dahil hindi ko mapigil talaga Nagawa ko lahat yun. Bago magsimula, pinaiinom ko lahat yun. Hanggang dumating ang mga sandali nang kokonti na ang mga uma-attend. Si si Brother Emmy na lang yata natitira Ito ang nangyari. Sabi ni Sister Linda, sige, hatid natin yung worker. Sabi ko sa kanya, sinermonan ka na. Ihahatid pa. Pagdating sa bahay, magkakape pa. Ano ba naman yan? Hindi na nakakatulong, ganito pa. Lahat ng masasamang salita na dinig sa akin ng worker na ito. Pero hindi pa rin sila tumigil. Ginawa ko na, basta magpe-prayer meeting ng ganon, lahat, pati yung mga nasa ibaba, pati yung officer, iniimbita ko na rin. Gusto ko nga sanang patigilin na Pero si Sister Linda kasi ang ang administrator kaya hindi ko mapatigil. Dahil sa mga pangyayaring itong encounter ko kay Lord, mga January, lumipat na kami sa Makati.
Dinig ko, may prayer meeting na naman. Parang masama ang timpla ng katawan ko. Sabi ko sa guard, nag-umpisa na? Oo, pero naroon ako sa hagdan. Ito ang nadinig ko. What will you profit if you gain the whole world, but lose your soul instead? Tauhan ako. Sabi ko, parang tama nga. Hanap buhay ka ng hanap buhay, hanap ka ng hanap buhay, ganito. Ako parang tama. So pag baba nila, hatid na naman. Ako, daron naman ako, hindi tama talaga yan. Yung mga salitang minsan hindi, minsan totoo. Kaya nung kaming sister sa akin minsan, ihatid mo ako sa DAP, a-attend ako ng Life in the Spirit seminar. Ihatid mo lang ako, huwag ka magkalala, ihatid mo lang ako. Pagdating ko sa DAP, nagpalista siya. Ginawan Sister Tess, inalista na rin ako. Without me knowing it, ako pala candidate. April 20, 1985. I surrendered my life to Jesus. And that is the beginning of my new life. Kinabukasan, siyempre, nakukonvict ka na talaga eh. Meron ka mga pornographic, mga doon sa bahay. Meron kang XXX na nasa bahay. As the Spirit leads and convict me to burn all those things early in the morning. Sinunog ko po lahat yan. Hindi na ako nang hinayang. Ito pong mga magazines nito talaga. Nasunog ng buong buo. Hindi ko maintindihan. Ito dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Pati yung aking paninigarilyo. Ito po napakahirap tanggalin. Yung alak medyo mabilis-bilis eh. Pero natanggal ko na rin. In the long run sa awa at grasya ng Diyos. Dumating na rin yung sigarilyo talaga pumait na rin. Minsan nga umaattend pa ako ng umaattend pa ako ng Bible study. Lasing. Kaya ang sabi sa akin, lasing ka na naman. Ang ginawa ko, para kapag ako matawag ng opening prayer, nagpapahuli ako. Ginawa naman sa Bible study, wala nga akong opening prayer. Pero dahil ako inahuli, closing prayer naman ako. Ganun ako na-train. Dahan-dahan na pagbabago ang ginawa sa akin ng Panginoon. Dahil sa mga bagay na dahan-dahan na ginawa sa akin ng Diyos, inassign na ako. Natutuwa nga yung mga worker yung luha mo at saka yung talagang napakarami talaga. Siyempre, napapahiya ka na malaman na ikaw born again ka na. Iwas na iwas ako talaga. Pag nagdadala ako ng Bible,
nakatago sa loob ng ng baywang ko. Napapahiya pa rin ako. Pag ako'y nag-outage, iniiwasan ko na makikita ko noong mga officer nag-outage at may dalang Bible. Saka iiwas, papunta ko sa Tagaytay. Ito nangyari. Nakasakay ako sa truck ng yung mga baka. May nakakilala sa akin. Sir, saan po kayo papunta? Nako, ito na nga ba sinasabi ko eh. Sabi ko, may outage kami doon sa diyan sa Tagaytay. Sabi sa akin, ganun po ba? O sige po. Akala ko, pagtatawanan ako. Actually, nakita yung pagbabago. Salamat sa Diyos. Dahil nagpatuloy ang lahat ng ito. Nireward naman ako ni Lord. Kasama ang ibang workers, si Pastor Alex, si Pastor Rudy, Sister Opie, si Pastor Mer, at saka ako. Nabiyayaan kami ng Panginoon. Pinag-aral kami, natupad ang layunin ng Diyos. Lord, anong ipinagagawa mo sa akin? At ang lahat na ito ay nagkaroon ng katuparan. Mula noong April 20, 1985. Dahan-dahan akong binabago at maraming babaguhin si Lord sa akin. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Tulad ng sinabi roon sa Philippians 1:6, for he who just began the good works in you, tatapusin ko yan. Dahil sa magandang sinimulan ko sa iyo, babaguhin ko ang iyong buhay. Hanggang sa mga oras na ito, mga kapatid, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Maraming binago sa buhay ko at alam ng lahat ng tao yan. Maraming pagpapala ang aking natanggap nang bitawan ko ang lahat ng hindi kaaya-aya, lalo-lalo sa paghahanap buhay. Maraming binago ang Panginoon, lalo-lalo na sa relasyon sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kapatid. At ito'y patuloy pa ring binabago hanggang ngayon. When anyone is joined to Christ, he is a new being, the old has gone, a new life has begun. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lived in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hanggang ngayon si Lord pa rin ang nagbibiyaya at nagpapala sa amin at sa aking mga anak. Thank you, Lord, na kilala ko siya. Thank you, Lord, binigyan ako ng bagong buhay upang makita rin ang lahat. Ang dating buhay mo na hindi maganda, pinagaganda ng ating Panginoon. And I challenge you today, kung meron kang masamang background, there is still hope in God.
Tanggapin mo si Lord bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Babaguhin ang buhay mo. Huwag kang mag-alaala, there is still hope in God. Your faith will give a very precious moment in your life. It is by God's grace that you have been saved through faith, so that no one can boast. Bagong nilalang na tayo ngayon, mga kapatid. Kung tumanggap ka na kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, it's time for us to realize na tayo'y meron ng bagong buhay. Merong nakahanda na mabubuting gawa since the foundation of this earth. Magagawa mo ang ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Tulad kay Apostol Pablo, Lord, what do you want me to do? Marami tayong gagawin. To preach the gospel of salvation. The Lord says, I am with you till the end of age. Don't worry. God is with you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dakila naming Ama, salamat po sa napakadakilang halimbawa na ibinibigay mo sa amin sa pamamagitan ni Apostol Pablo, Lord. From Saul to Paul, binago mo ang kanyang pangalan. Kami lahat ay binabago mo rin at tinatawag mo kaming mga anak ng Diyos. Sa tulong po ng iyong banal na Espiritu, na bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo, na siya rin bubuhay sa ating lahat, na nananalig at nananampalataya sa kanyang muling pagkabuhay. Thank you, Lord, for this new life in Christ. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all. 2 Timothy 2:2.